Bago niyan, andito na rin lang yung taga-Bureau of Fire. Hindi kayo gumagawa ng inspection sa mga accommodation houses? Although residential yun, alam ko pag residential, medyo hindi kayo ganun kahigpit. Pero it's residential/commercial because may mga nakatira doon na pinagkakitaan nitong mga agencies na later on would become OFWs. You're not doing any inspection because I went to I think 3 or 4 accommodation houses na siksikan parang sardinas yung mga tao doon. Walang fire extinguisher. Anyari, ma'am? Good afternoon, Mr. Chair. For that matter, sir, the Bureau of Fire Protection on its end, we have a periodic and annual inspection conducted for business establishment. Periodic? Yes. When you say periodic, is it means every month, every 2 months, quarterly, twice a year? Define periodic, ma'am. For the Bureau of Fire Protection sa entire operation ng isang business, sir, we have 3 permits to be issued. Yung pre-construction, then during sa turnover of establishment for occupancy, magbibigay po kami and there will be inspection. And also every year, we will conduct inspection for fire safety operation ng business. Oh, okay. Yes. And then? Sir, then only on the part of the BFP, sir, there are conditions which limit or categorically clip the power of the BFP in inspection and monitoring of business operation. Clip the power? Yes, sir. What do you mean clip the power? Clipping the power of the BFP to conduct Yes, sir. inspection? Yes, sir. Please allow me, sir, to elaborate. Yes. Because we are dependent on the business permits and licensing offices, sir, from the local government units and the Philippine Economic Zone Authority, PESA, being the regulating body who are required. Let me cut you off muna. Ito ba mga accommodation houses, are they applying? Do they apply for permit from the LGU? Or ang tanong ko, and then follow-up question at the same time, at least man lang malalaman nyo na itong bahay na ito, ang daming nakatira, kahit na sabihin natin residential, pero kung sobrang daming nakatira, dapat it will ring alarm bells. Yes, sir. If a certain business establishment will not apply for permit in our office, then we cannot inspect them, sir, outright, or we cannot ito ba, monitor their Secretary operation. Yusek Olalia, itong mga accommodation houses, they do not apply for permit from the LGU? They do apply, Mr. Chair. In fact, one of the requirements for the registration is to secure a valid fire safety inspection certificate. Okay, thank you. Yes, sir. So nag-apply pala sila sa LGU? Yes, sir. There is a problem on that contention, sir. And what because, is the problem, ma'am? Yes, sir. For example, sir, if there is a business operation occupying a 5-story building, when they apply to us, sir, they would apply for business fire safety inspection certificate for their office only, comprising of an area of, for example, No, let's talk 20 about, square not their meter. office. Let's talk about the accommodation. I'm sure they applied for business permits sa LGU para magkaroon sila ng office ng accommodation house kung saan ilalagak doon yung mga migrant workers. No, sir, it's not that way. Usually, sir, ang ina-apply po nila is yung business operation nila for the office. It is a prerequisite for their business permit. Ang inaano lang namin doon, sir, is the operation ng office Okay, nila. so nag-apply sila ng business permit para sa office nila, pero sa Yes, sir. accommodation houses, they do Hindi, not sir, apply. sila nag-a-apply sa amin. Hindi Okay. po sila nag-a-apply. At hindi nyo po nababalitaan yun. Hindi nyo man lang tinanong doon sa agency na nasa yung accommodation houses ninyo. Kasi yun ang mas importante. Hindi importante sa akin na inspeksyonin mo yung opisina nila. Of course, they will comply. Pero dapat tinatanong nyo na nasa yung accommodation houses nyo. Ilan ang accommodation houses nyo, agency. Kasi doon sa permit nila, nakalagay naman doon na bukod sa pagiging agency, they are allowed na magkaroon ng accommodation houses. So far kasi, sir, in our citizen charter, yung requirement na yun, sir, hindi siya kasali. Meron kaming numbers of requirements
to be inspected and to be complied prior to our granting of our safety inspection certificate. But isa po yun sa hindi po siya kasali. Kasi ma'am, it's not important for you guys to inspect the offices of these agencies. What's important to me is the accommodation house of each agency. Kasi doon sila naglalagay ng maraming tao. Nabanggit ko naman sa kanina, hindi ko na ulitin kung gaano ka-deplorable yung sitwasyon nila. Pasensya na mama, pasensya na talaga. Let me tell you this. Pero kung, wag na lang, baka mainsulto pa kayo. Kasi may mga balita ako, magaling kayo mag-inspeksyon sa mga establishmento, pagkatapos bibentahan nyo ng inyo pong fire extinguisher na rekomendado ninyo. Doon kayo kumikita. Sorry for the word, but that's the reality, and I know that for a fact. But anyway, let's move on. This is what I want you to do. Go to all these agencies. Total, may listahan naman kayo. And then ask them saan yung inyong mga accommodation houses. Diba? Yung accommodation houses, Secretary Kakdak, hindi ba nakaregister yan sa LGU? Nakaregister po sa amin, sir. Nakaregister sa, pero sa LGU, is it register? Sa pagkakaalam ko, pati sa LGU, nakarehistro. But yes, meron po kaming talaan ng mga nakarehistrong accommodation. Yun naman pala eh. Accommodation houses are registered sa LGU. Eh kaya nyo siguro hindi pinupuntahan kasi maliit lang kikitaan nyo doon. Di ba? Ma'am, please, ayoko nang humaba pa tayo. Gawin niyo pong trabaho ninyo, mag-inspect po kayo. Nakakatakot po kung nandun ka. Napapamura nga ako sa sobrang high blood ko eh. Siksika na nga po. Buti pa yun sa city jail. Kung minsan meron pang agwat doon, talagang dikit-dikit. Matutulog sila. Tapos marami mga kumot dyan, damit nagsasabit-sabit, tapos may bodega, nandun yung mga karton. Ay, ano. Fire hazard yun. Di ba? Inspect nyo po. Inspect nyo po. Please do your job, please. Ayan, mga style. Ayan, tulad yan. Napakaliit na, napakaliit lang na kwarto yan. Siguro 1/3 lang nito. And yet, 20 katao ang natutulog. Walang aircon. Meron nga aircon, pero hindi naman gumagana. Walang tubig. Ang tubig nila galing sa gripo, walang water dispenser. Pinapagalitan pa, meron pang nakalagay doon na signage na bawal ang maglagay ng bote sa refrigerator para magpalamig. So anyway, tapos na tayo sa Bureau of Fire. Please, ma'am, do your job. Walang mga fire exit. At least yung mga dinalaw ko, may fire exit na. Marami na mga ginawang pagbabago, pero ang gusto ko po, dalawin nyo pa rin, maging compliant sila. Kapag hindi, di pasara nyo. Basic po yun. Diba? Kasi po, just imagine kung kamag-anak nyo po nandoon. Kung anak nyo po nandoon. Diba, ma'am? No, tapos, kinakandado pa po sa gabi. Would you agree? Tama ba yung ganong practice na ikakandado mo, may nakatira doon at 100 na tao sa isang first, second, third floor, 100 katao nakatira, and then kinakandado? Would you agree with that? Kind of Sir, Mr. Chair, sir. style? Can I make also additional manifestation, sir? Sige po. For information of this body, it has been an experience of the Bureau of Fire Protection that every time we conducted an announced inspection, pagdating po namin doon sa area, kompleto po sila. Walang tao, ang mga occupants kung meron man is prescribed and is according to... No, don't make it announced. Kasi ang ginawa ko, random ako eh. Yes, sir. In fact, hindi ko sinabi Yes, sa DMW. sir. Sinabi ko last minute. Yung on the way na kami, saka ko sinabi. Nagulantang sila. Sir, Ganun dapat. Wag announce. Kasi pag announce, syempre. Yes, sir. That is why, sir, I am asking for your attention, sir, na natutuwa nga ang Bureau of Fire with their initiative, sir, because yan talaga ang wala sa amin, sir. We don't have the power to conduct unannounced and Yes, you do. unwelcome. Yes, you do. All you need to do is contact Yes, sir. the LGU or contact the DMW. Ako, wala naman akong power na pumunta doon kung tutusin, kahit na senador ako. Pero ang ginawa ko, ginamit ko yung kukote ko, o DMW, samahan nyo ka ako dahil may karapatan kayo, may visitation power kayo na parating na yun. Utak. Sentido común. Okay, sir. Thank you, ma'am. Take it. So, pwede ba tayo maglagay ng
I mean, pwede ba tayo magbuo ng task force, Secretary Olalia, from now on? And then, kasi maraming mga nag-react after na pinost ko yun sa Facebook. Maraming mga nag-react, nagsabi dito sa amin sa Cavite, dito sa Makati, sunod-sunod na dito sa ganitong lugar. So, ibig sabihin, wala talagang ginagawa inspection from the get-go. Diba? Yes, Mr. Chair, we would be more than willing. In fact, Bago yan, ilan bang can you do an accounting of all accommodation houses? Yeah. And then, sige po. Opo, ang nagparehistro 33, pero tama po kayo, Sen, posibleng yung nagparehistro lang yun. It could be more than 33. So we will conduct right now, we are conducting a nationwide survey ng buong lahat ng, lalo na yung domestic worker recruitment. Kung meron silang, kasi the mere fact na may accommodation sila na hindi nakarehistro, kagad yun, offense ka agad yun. Open and shut case po yun. So yes, we are looking at all the domestic worker agencies as we speak, Mr. Senator. There are 807 active land-based recruitment agencies in the Philippines. So paano natin ma-monitor ito? Hindi naman ho lahat sila. Ang tansya ko, kalahati niyan ang nagre-recruit for domestic work. Doon po muna tayo pwedeng tumutok doon sa 400 na yon. May talaan naman kami ng mga nagre-recruit for domestic workers. And ito para sa BF Bureau of Fire. Meron din mga agency, this has nothing to do with DMW. Yung mga agency na nagre-recruit para maging mga kasambahay, local, I'm sure siksikan din sila doon. So you have to inspect. I'm sure these agencies din, na recruitment agency para sa mga kasambahay, local, meron din silang accommodation houses habang hiniintay yung maging amo ng mga nakatira doon sa bahay, sa accommodation house nila. Then do an inspection, ma'am. Awa ng Panginoon, wala pa tayong nababalitaan ng kasunog at namatay. Wag na natin, we have to be proactive. Wag reactive po. Yun ang request ko. So, can I count on you? Yes, sir. We'll take in po, sir. We will see to it that we will strengthen our power, sir, in conducting inspection. Okay. So, Yusek Olalia, pwede ba tayong maggawa ng inspection? And then, next month, pag nagka-hearing tayo, I need pictures na they're compliant. Kasi nung in fairness naman doon, ito, yung mga nakita niya, no? Kita niyan, kawawa, butas-butas ang bubong. Tapos, pwede sila mabusuhan dahil walang pinto, tapos may gate, bintana, makikita sila. Ayan, very deplorable. Nakita niyo po yung CR? Diyan maliligo yung worker, diyan magdudumi, pagkatapos dumumi, maliligo, bubuhusan yan, tapos maliligo, diyan din, mukhang kawawa, sobra. Kaya tinanong ko nga yung may-ari, sabi ko, ikaw ba'y maganda ba yung toilet mo? Maganda po. May flush ba yung toilet mo? Meron po. May shower ka ba? Meron po. Kumikita ka rito sa mga workers, sa maging OFWs, bakit kliyente mo nga ito? Bakit di mo provide na maayos na accommodation? Pangising-isig, gusto kong batukan. Kalang bawal mambatok, baka madimanda pa ako. Ayan, butas-butas yung bubong. Marumi, mabaho, mapanghi. Lahat na. Parang hindi tao yung dapat tumitira doon. Parang hayop na. Come on, let's treat this. We call them heroes, makabagong bayani, because pagdating nila doon sa bansa ng deployment nila, pagpabalik noon, marami silang dadaling pera sa atin. Dapat we should treat them properly. So, babalik ako sa Yusek Olalia. So, maasahan ko sa inyo na mag-inspection na kayo. At bigyan nyo sa akin accounting kung ilan ba mga accommodation houses at ano inspection ang ginawa ninyo at ilan na yung na-sanction at nasibak. Yes po, Mr. Chair. With your clear instructions, we will follow it, Sec. At Senator, at kami po ay magkukusa po rin din magbibigay ng update po sa inyo every now and then. Okay. Ano bang sukatan ninyo or ratio para sa isang accommodation house na allowed ang number of workers o resident doon? Ilang square meters ba? Ilan ba dapat? Yung pong guidelines po natin, Mr. Chair,
dapat po in accordance with the different codes po ng ating bansa, no? Una-una yung fire code. Yung fire code, Kaya nga po, pangalawa ilan sanitation dapat code. ang bilang niya? Tapos yung building code, dapat po hindi po cramped, no? For kaya nga example, sa 10, dapat mahigit 30 square meters or 20 square meters. Ganun po. Wala pong eksaktong kwan, pero ang standard po dapat. Hindi, dapat mag-set kayo ng standard. From now on, I want you to set a standard. Okay. At kung pwede, double deck. Kasi wala o puro sahig sila. Alam mo mangyari dyan, Yusek, dikit-dikit sila. Wala nang privacy. Yung kamay ng isa, masundot ng ilong ng isa, yung paa niya, mailagay na sa mukha ng isa. Kasi nga, labo-labo wala. Can we record them na para Yes, po. mag-double deck? Sen, we're due to issue a firmer set of accommodation guidelines. At ang isa sa tinitingnan namin, yung Singapore Housing Standards for Migrant Workers. Hindi ito yung general Singapore Housing Standards. So migrant workers ang konteksto. Dun sa kanila, up to 12 residents per room and at least 1 meter spacing between beds and 3.6 square meters per resident ang living space. Okay. So along those lines ang iniisip Okay, namin. yan. Talagang sukat na sukat, Mr. Chair, para sigurado mas madaling Ilan po ma-inspect. ulit? Pakiulit po, Sec. At up to 12 residents per room, number 12 one. resident per room. Tapos- How big is the room? Ayun na po, ito na po. At least 1 meter spacing between beds. 1 meter spacing. And then yung living space, 3.6 square meters per resident. 1 meter per spacing. So, kumbaga- yun 1 inch per pacing. Ayun na nga po. So, kailangan disente po at matino. Di pa 1 inch, half an inch. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Opo. Yan, So, maganda yan. 1 meter at least yung agwat per... pwede naman ho yung double decker na sinasabi ninyo. Maski triple deck pa. Pero basta ang space niya hindi yung hindi basta 3.6 square meters ang living space niya. Okay. Sabihin, tama kayo Sen, hindi yung cramped area. Tapos at least 1 toilet, shower and hand wash basin for every 6 residents. Correct. Yun Thank po you. ang nasa standard. Kaso wala, hindi nasusunod. And then tama po kayo. And then yung 2 bathrooms, kasama na yung toilet doon, para sa 50. Yes. Pila-pila sila. Yung iba talagang gustong-gusto na magtitiis. Yes. Magkakasakit Yes, sa yes. kidney, sa bato. Yes. Now, gusto ko rin ma-require na magkaroon ng cabinet bawat isa. Magkaroon ng locker. Bawat isang resident. Dapat, yan. At least sumunod. Ni-require ko. Okay? So, gusto ko lahat ng mga accommodation houses merong locker for each resident. The reason being is, siyempre, para meron silang mga gamit nila na mga importante, hindi mawawala. Cellphone nila, alahas nila, relo nila, pwede nila ilagay muna dyan habang naliligo sila. May paglalagyan. Hindi yung basta-basta lang sinasabit kung saan-saan. Diba? Tapos nawawala. Palagi nang babalitaan, nawala. Sinong kumuha ng relo ko? Ewan ko sa iyo. Ay, kung may locker, may lalagyan nila doon. Emergency first aid kit. Dapat, very important to me. At yung nagbabantay doon, dapat meron din alam sa first aid. Diba? Yung kung sino man ina-assign nila doon, may alam. Yan, pumunta ako, first aid cabinet nila, walang kalaman-laman. So ngayon, nilamanan na nila. Diba? Wag pinapagalitan at sinisigawan. Isa pa yon. Pwede lang ako magbanggit doon sa medical. Yes, sir. Actually, sa Singapore standards, may isolation room dapat. Okay din yon. Kaya lang, iniisip po namin, kung meron ng contagious disease, wag mong i-isolation room, dalhin mo na lang sa ospital. Correct. Hindi na ho yan ina-isolate dahil dapat separate room na yan sa ospital na hindi dun sa same area. So magkakaroon din ho kaming requirement na ganun aside from the first aid. Correct. At dapat, meron at least well-trained pagdating sa pagbibigyan ng first aid. Diba? O ba, gayong marami silang downtime, nag-aantay ng ano pa man yun na inaantay nila doon, ang dahilan ba't sila nandun. During the downtime nila, pwede silang bigyan ng training along the lines of medical first aid. Sinusulat niyo po ito, Yusek Olalia, internet connection. Walang internet connection. Bigyan sila internet connection. Kasi karamihan sa kanila, umabot ng 2-3 buwan. And the only way to communicate to their relatives in the province, through internet at
messenger sila, etc. Toiletries, wala. Bibili sila ng toiletries doon sa yung mga kakapal na mukha ng mga iho, itong mga agency may-ari, may tindahan sila. Sari-sari store, doon sa loob ng bahay. Doon bibili yung worker. O gusto mo ng toilet paper, wala ang toilet paper dyan. Dito ka bumili. O, di ba? Gusto mo ng kape, o may mainit na tubig dyan, magpakulo ka. Pero gusto mong kape, bili ka rito. You see? Ang isang inisip po namin yung Wi-Fi. So, kailangan may Wi-Fi. Kasi doon po, the workers themselves can tell us kung ano yung sitwasyon kung may Wi-Fi doon sa Exactly. dormitory. Tapos isa pa, because karamihan sa ating mga kababayan, especially mga kababaihan, religyosa na nung nasa province sila, nagsisimbahan sila palagi. Di ba? Sana man lang, every once in a while, may pupunta doon na pastor o pare na kinakausap sila o meron man lang isang prayer room. Napapansin ko, puro mga santo. Wala akong problema sa mga santo. Magagalit yung nanay ko sumalangit na napakareliyosang katoliko yun. Hindi naman lahat ng mga worker ay katoliko. Diba? Dapat para sa mga non-Catholic, kapatid natin Muslim, bigyan sila pagkakataon na makapagsamba. Bigyan sila ng prayer room. Paano pa sila magkakasamba? Siksika na, alam mo, magsasamba sila, tabi-tabi ng mga kasama nila. So, dapat mag-alat ng isang maliit na kwarto prayer room para sa mga kapatid natin Muslim. At tama po, Sen. And Sen, we have carefully noted yung observation nyo, hindi sila makalabas. Para po sa akin, yung hindi sila makalabas is a badge of trafficking. Kasi, ibig sabihin, hindi sila nando doon based on their own free will. Hindi pa sila fully convinced o pumayag na mag-a-abroad sila. Kasi bakit kailangan sila ikulong o hindi payagan umalis? Malamang ang explanation dyan, baka tumakas. Pero bakit ganon? Bakit may propensity na tumakas? Alam niyo kung bakit sila tatakas? Kasi nga, deplorable yung condition doon, sasabihin ng worker, hindi ata maayos yung trato sa akin dito. Alis na lang ako, uwi na lang ako sa probinsya. Yun ang kinakatakutan nila. Karapatan ng isang tao na kung hindi niya nagustuhan yung serbisyo, umalis na siya, umuwi sa probinsya. Yun yun . So ang isang iniisip po namin dito, kausapin namin ng IACAT, Interagency Council, at gawing presumption. Kapag ang sitwasyon is hindi pwedeng makalabas, that is a presumed act of human trafficking. May presumption na kagad sa batas na may human trafficking. Ibig sabihin, hindi ko sila kumbinsido na dapat silang nando doon, kaya sila hindi pinapalabas. Meron pang isang sitwasyon doon sa dinalo ko. Sa hagdan, natutulog, palapag. Meron 1, 2, 3, 4, 5. 5 na hagda, 5 na palapag. 5 ang natutulog. Kita nyo yan? Sinong hindi ma-high blood? Talagang kumulo yung dugo ko, minitulo ko. Paano kung nahulog yun sa hagdan? Grabe. Para hindi na tao ang turing sa kanila. Prince Manpower Agency sa Nakar, Makati, mayroon din sa Cavite na nilalak ang accommodation for 2 months. So, you guys really need to conduct an inspection. Diba? And I want it done ASAP. And ako po'y maniningil. Siguro next month, mag-hearing ulit tayo. At gusto kong makita ng picture accounting kung ilan yung mga agencies sa Bureau of Fire. Bureau of Fire, ano po? Pwede? Sige, kasi kung minsan Bureau of Fire, pag sa sinihan, mabilis ka mag-inspection kasi libre sini, malamig. Sorry. Hindi kasi, alam mo kayo sa Bureau of Fire, ngayon lang ako makapagsalita, there were several instances na nireklamo ako, nagreklamo sa akin na mahilig, not you, I'm not talking about you, it's other Bureau of Fire. Magaling kayo mag-inspect ng mga building at ni-require nyo yung building na yun, bibigyan nyo ng approval kapag kumuha ng brand na kayo magre-recommenda o negosyo ninyo. Totoo yan. Siyempre, not you Marami na ako narinig niyan. Ang kakapal ng muka, sorry not you. Again, hindi kayo dito. Hindi. Yun ang ginagawa negosyo. Yung fire extinguisher, pag hindi yung brand na nirecommend namin, reject ka. Kailangan yung brand na gusto namin. Grabe naman yun. Di ba? Okay. So,
ito pa, Castillo Street, Palanan, Makati, meron din nakakulong lang sila, hindi pwede makalabas. O paano yun? Sulat niyo po Tapos nung pumunta ako doon, yung isang accommodation house doon, yung noodles ang ulam. Kapo noodles. Tapos nakaupo sa sahig. Tapos ngayon, nilalakihan ng mata para wag magsalita. Andito si Tulfo, huwag kayo magsalita. Siyempre, takot yung mga worker. Di ba? Talagang hindi makatao yung trato. Ma-high blood ka talaga. O ito, LMB Worldwide Services and 2TG Manpower International Corporation. Address, sulat niyo po to, Block 7, Lot 15 and 16, ADAS 4A, Barangay Mambog, Bacoor City, Cavite. 1, 2, 3, third floor. 300! Sana magan. Pinagkasya ang 300 at nakita niyo naman sa picture, ang lit na mo. Ang payat. And this is, nakakatakot to, fire hazard. 300? Jesus Lord. So, sobrang grabe na ito. Grabe na, mas grabe pa sa lahat ng grabe. So pwede tayo mag-inspect. Tulad ito pang may picture. May mga sabit-sabit. Pakita nyo nga yung sabit-sabit to. Ayan fire hazard to. Nakasabit, ang daming tela, ang daming damit, ang daming pantalon. And then, yan. Isang siklab yan. Sunog. Tapos nakakandado yung gate. Patay. Kaya parang hindi mga magiging bayani later on yung mga nakatira dyan. Okay, so okay na tayo doon. So gagawa ka ng inspection. Okay. Now, let's move on. Di ba, meron tayong Action Fund, Assistant to National. Ano ba yung ATN? Nalilito po ako dyan. Para sa bang ATN? And who are the people who's supposed to benefit from ATN? Who are they? Sen, actually yung ATN, I find it to be redundant. Itong ATN kasi na term, Sen, namana namin sa DFA. DFA has an Assistance to Nationals program to distinguish it from their other pillars of diplomacy such as economic or political security. So meron silang ATN, another third pillar. So ito po, minana namin dahil yung legal assistance lalo, kami na nag-handle. Pero in due time, Sen, I just gave the instructions when we had a December meeting with our labor attaches. Mawawala na ho itong term ng assistance to nationals because as far as the DMW is concerned, we have been doing assistance to nationals ever since. Walang distinction. Dito lang sa DFA nanggaling. So in short, Sen, yung ATN ay walang pinagkaiba sa ginagawa namin, labor-related cases, repatriation, except ang medical assistance, ang nadagdag lang, Sen, yung legal. Kasi yung legal, hindi talaga kami nag-handle. There was a legal assistance fund handled by the DFA before the DMW. But now, legal assistance is with us and the fund is the action fund. Legal, medical, financial assistance po. How about yung yung mga nata-traffic? Yes. Kasama yun? Sa amin din po yan, Sen. Sen, I need to mention ho pala the qualification. Under the law, we function kung nasaan kaming merong 39 at ngayon 42 migrant workers offices. May labor, ibig sabihin may labor attaché, Sen. Pag wala pong labor migrant workers office at may foreign service post, may embahada o konselada, pero walang migrant workers office, the DFA will continue the ATN function. Meaning legal assistance and labor-related. So did they have a budget for that, the DFA? Meron ho. As far as I know, hindi ho nagalaw yung ATN budget ng DFA. So, Okay. to illustrate, Sen, 93 yata, 94 ang foreign service posts. We are present in 42.
This year, we opened 3 last year. We will open 7 or 8 this year. Hahabulin namin yung 93, 94 Okay. ng DFA. Kasi curious lang po ako, Sec, may lumapit sa programa ko sa radyo. Bali, 5 silang na traffic sa Cambodia. And wala man lang dumalaw sa kanila ng mga taga-gobyerno natin. Samantalang ibang nationals, mayat-mayat dumarating yung mga lawyers, yung mga taga-embahada, what have you, para alisin sila. And then, sa atin, wala man lang pumunta. And Cambodia is a country, ASEAN member, pero ASEAN, it's a country na may embahada. Cambodia, ano to, police? Yeah, pero walang migrant workers office. So we work closely with the DFA. It is our embassy in Phnom Penh in Cambodia who spearheads the ATN effort. Pero Sen, plano po namin this year magbukas na sa lahat ng ASEAN countries, including Cambodia. We are only present in Singapore, Malaysia, Brunei, among the ASEAN countries. Lalahatin na ho natin, Sen. Except Myanmar kasi meron daw political security issues about Myanmar. Although we are working closely with the DFA, Sen, about yung mga liniligtas doon sa mga illegal pogos. Yeah. Kasi maraming nata-traffic tayo mga kababayan. At karamihan sa kanila talagang victim. Although sinasabi ng iba, matigas sa ulo, ba't ka pumayag, alam mo naman na TNT ka, etc. But set aside natin yon, they're still victims. Kasi they want to work, hirap ang buhay rito, so lucrative yung sinasabing salary, pagdating doon, wala pala. So, humingi sila ng tulong sa pulis o tumatawag sila sa atin. Pag nakakulong, walang bumibisita. Yun yung dilemma ko. Tulad sa Cambodia, walang bumisita, maging DFA, maging DMW. Ang sa Cambodia po, we work closely with the DFA. So nagkaroon na rin tayo ng operation in Cambodia. Meron na rin pong napauwi. In fact, the very first batch ng illegal pogo 2022 galing ng Cambodia. Kami mismo nagsundo sa airport noon. So meron mga operations naman pong sinasagawa, Sen. To further illustrate, si Yusek Ed, alam ko, ay spearheading an effort, a major effort ngayon. Hindi ko lang ma-disclose kasi hindi ko alam kung confidential yung kay Yusek Ed. But he is spearheading a major effort ngayon. And the next days, magbubunga po yung effort na yun ni Yusek Ed. Yung repatriation of 206 Filipinos trafficked in Myanmar, yun po yung, kumusta na po yung status nito? Hindi mo natin masabi. Wala hong taga-DFA dito, Sen. But let me take the liberty to say na napipinto na po nila yung pag-uwi nila, Sen. I know Yusek Ed has been working hard on this and this week po alam ko napipinto ang pag-uwi nila. Okay. Yung pera... We can give the flight details, Sen. Yeah, yung pera sa ticket and all ay galing sa Action Fund yun. Galing po sa DFA kasi po, Sen, wala tayong embahada sa Myanmar. But pagdating nila dito, Sen, sasaluhin natin sila lahat. Post-arrival service, okay. Action Fund, tig 50 mil po sila pagdating. Tapos, we provide TESDA training through DG Kiko Benitez. Pasalamat kami sa kanya, free training vouchers. And then, medical, post-medical arrival, so through SecTed Erbosa naman yun. Yung Action Fund ninyo ng 2020, as of 2024 September, 1.6 billion ang unutilized. Sayang naman. Ano naman po, Sen, nag-increase naman over the last 2 years. Continuing fund siya, Sen. So, nakikarry over naman po. Halimbawa, 1.2 billion ang binigay po ninyo sa GAA 2025. Pero dahil may continuing kami, umakyat ng 2 billion. Yeah, pero dapat continuing din yung pag-provide ng assistance para magamit yan at ma-replenish natin. Sen. Kasi sayang naman kung nakatenggal lang dyan yung ganung budget, kalaki-laki, hindi nagpapakinabangan. Yes, and we are covering as much ground as we could. Mga 86,000 as far as I know benefited from the fund, legal, medical, or financial assistance one way or another nung 2024. But makakatulong sa inyo, nabanggit ko po kanina, magbubukas kami sa lahat
dadagdagan namin ng mga 8 hanggang 10 foreign service migrant workers office ngayon, including all ASEAN countries, because then mas marami kaming mahahagip na nangangailangan ng tulong. Rest assured, Sen, we are heading towards 100% utilization. Paakyat po yung utilization rate namin. But we will hit our stride and go 100%. Saan pa na nagagamit yung Action Fund? Legal, medical, and financial assistance. So, halimbawa po ito sa medical, kapag merong undocumented na yung status, nag-TNT sa abroad, sa Saudi Sen, yung hurub na tinatawag. Tapos, hindi siya makauwi, may kaso, may utang. Pag may sitwasyon, halimbawa may sakit siya, tinutubos na po natin in the sense na binabayaran na natin yung hospital bills niya. Good. Kahit na may kaso siya, kahit na ay napapawalang bisa natin. At least may 4 cases po ako. So yung hospital bill, medical bill binabayaran? Yes, may 4 po akong alam na kasong ganyan, Sen, na 1 million pesos ang hospital bill na binayaran natin. At yung 10 taon na hindi nakauwi na po sila. May 2 kaso doon na sa kinasamang pala dahil stage 4 na nasawi sila. Pero dito ho sila nasawi sa bayan natin sa kasama ang kanilang mga pamilya. Ilan ba ang mga OFWs natin na nakakulong ngayon sa iba't ibang bansa dahil sa kung anumang kaso? I want an accounting and then ano yung status ng kanilang mga kaso? And I know, covered sila ng Action Fund natin, di po ba? Yes po, Sen. Ilan ho ba? Higit kumulang, Sen, around 2,000 cases ang hawak ng ating mga lawyers sa abroad. 2,000 na mga OFWs ang Yes, Sen. ang mga nakakulong ngayon. Yes, Sen. Saan yung karamihan? Karamihan po niya nasa Saudi Arabia. At ano-ano po yung mga kaso nila? The common cases, halimbawa kung criminal case yan, Sen, kung siya po ay taga-usig or complainant, then physical injuries, may ilang kaso ng rape, may mga 12 kaso ng rape. Meron na rin ho tayong napakonvict, 4 last year, convicted, mga perpetrators ng Against our nationals? Hindi po, yung pong perpetrator ng sexual crimes against our nationals, against our OFW. Okay. Tapos... No, what I'm interested in, yung bang mga nakakulong ngayon sa different... Pilipina po. Mga Pilipino. Yung sa Pilipina po, in defense. OFWs. Opo, in defense. Sa Saudi po. And the most common case, Sen, is... theft. Yung nabanggit natin nung huling hearing, merong immorality. Okay. And then, drugs o kaya yung may pagkakautang. Kasi sa Saudi po, ang utang, a debt is a criminal offense, not like ours. So pag hindi ka nagbayad ng utang doon, makukulong ka? Makukulong ka for a certain period. And then mapapalaya, pero naka-block ka sa immigration, hindi ka makauwi. So, yun po ang most common. And then, drugs. Ang drugs po, Sen, unfortunately, it would be a rising number of cases sa drugs. Kaya't binabantayan din po natin yung drugs cases. Okay, doon sa drugs, huwag masyado tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo doon sa theft kasi recently, may mga nakausap ko mga OFWs din. Sila ay tumatakas sa kanilang amo dahil hindi na magandang kondisyon, hindi na magandang pagtrato sa kanila. Naglalayas sila. Ngayon, pag naglayas sila, binabalikan sila ng kanilang amo, pinagbibintangan nagnakaw. Pinagbibintangan na ninakaw ang alas, nagnakaw ng pera, nakukulong. Yun dapat doon tayo mag-focus dahil naapi na nga, kaya lumayas, then naapi for the second time, pinakulong dahil sa mga bintang na hindi totoo. Yes po, Sen. Meron po tayong mga ilang kaso ngayon na theft na hinahandle. Meron pong tipo ng kaso ng theft na tinutuluyan talaga. Pero, nabanggit nyo nga po, yung may kaso ng theft na ginagawa lang paraan ng employer na mabayaran yung kanyang binayad dun sa ahensya. Pero naiipit yung OFW natin. Yun po ang ginagawa natin dun. Pine-pressure natin din yung agency through suspension na bayaran yung
yung employer. Kasi kanila pong transaction yun eh. And then para ipawalang visa, pumirma na yung employer na sige na, babaliktarin ko na yung aking complaint dahil ginawa ko lang naman to para mabawi yung binigay ko sa agency. So, pwede nyo kung bigyan ng breakdown, Zek, ilan yung mga nakakulong nating OFW dahil sa theft, ilan yung nakakulong dahil sa physical injury, ilan nakakulong dahil sa drugs? Yes, Sen. Yes po, Sen. Yes po. Meron ding klase ng kaso na labor-related, so yun naman, nasa labor tribunal, hindi na yung kasong kriminal. Paano ba yung proseso? Halimbawa, nahuli yung isang kababayan natin, sinumbong ng amo sa pulis. Ano yung proseso at ano yung ginagawa natin? Yes. Sen, pag kami nahuli, dadalhin sa police station, meron na ho tayong legal retainer or in-house lawyer na tatakbo doon sa istasyon para alamin kung ano ang sitwasyon. Yun ang sinasabi ko, dapat tatakbo. Yes, diba, yes, parang nangyari sa Cambodia, yes, kaya lang sir. walang tumakbo na taga-gobyerno natin. Sige. Yun lang. Maiksi lang to. Yung sa akin talaga, gusto ko yung mga accommodation houses. Yung ano pala, yung Filipino seafarer na namatay sa oil tanker. Yes, sir. Sen, we are, of course, in immediate communication already with the family. We can disclose the name of the family member, the spouse, of course, Sen, in confidence, pero hindi ko lang ma-disclose sa ngayon. It's okay. Maski na huwag mong banggitin, okay lang, rest assured, we are in touch with the family to provide the necessary assistance. Tinutulungan din ho namin yung pamilya in terms of obtaining financial compensation. Nakausap na namin yung Licensed Manning Agency at Ship Owners Representative. Sa halaga po ng pera ay meron pong nakalaan. We can disclose the figures sent po to your office. But ang isang aspeto dito, Sen, na tinitingnan natin, yung kasong kriminal laban doon sa Russian captain. Kasi mukhang talagang grave, gross negligence ang nangyari. Nakaparada, nakaangkorahe yung oil tanker, yung kanilang barko, yung Solong, may dalang chemicals at biglang, kumbaga sa they rammed, careened into the oil tanker na nananahimik yung nakaangkorahe. So unexplainable itong nangyari. We know na chinarge na sa British courts, authorities, yung Russian captain, and our lawyers are studying the options kung paano natin mabibigyan ng protection yung pamilya or mabibigyan ng hustisya yung pamilya sa nangyari. Andito pala yung DILG, ano? Yeah, your name is Attorney Saturnino po from DILG Central Office. Thank you po. Baka pwede ho kayong gumawa ng action plan na pag-usapan namin yung para ma-inspeksyon ng Bureau of Fire. Tell the LGUs to share the information about accommodation houses that have applied sa LGU, sa BPLO, particular Business Permit Licensing Office, and then pass it on to the Bureau of Fire para ma-inspeksyon. Yes po, Mr. Chair. For the information po ng committee, meron pong dinraft yung DILG na Joint Memorandum Circular regarding po sa establishment ng OFW help desks po. This is mandated po under the Omnibus Rules for Migrant Workers po. Kaya lang po yung status po nung draft JMC, we already sent po sa DMW last September 13. Until now po, wala pa po kaming nakukuhang response. September pa raw. Kami naman po ni Sec John Vic ay parating nakikita sa mga pagpupulong. We were together in Dubai. So we're more than willing. We've been working closely with the DILG, the Seasonal Farm Workers in Korea. So patitignan ko lang na lang po itong draft na ito, and definitely we are most interested to have a draft, an agreement dito sa pag-establish ng OFW help desks. Okay. Mr. Chair. Sino po yung salita? Hello. From the private sector po. Can I have the floor po? Yes, ma'am. Go ahead. Mr. Chair, thank you very much po sa aming invitation. We fully support yung pong
mag-accredit po ng accommodation ang DMW. And there are requirements po, we agreed. As a matter of fact, I think that was last Friday. Nagkaroon po kami ng general membership meeting with DMW tungkol po dito. Meron lang po akong nais na ipaalam po sa inyo. With regards po kasi dito po sa provide applicants free basic needs in the accommodation facility such as other amenities, supplies necessary to ensure decent and human living conditions. Then, toilet facilities stocked with essential toiletries, soap, toothpaste, toothbrush, shampoo, and internet connection. Nais lamang po namin ipalam po sa inyo, Mr. Chair, ang ating pong mga HSW, kami pong mga recruitment agencies ay may tinatawag po na nagbibigay po kami ng cash allowances upon travel to Manila from 2,000 to 3,000 pesos. So kaya po, hindi na po kami nagpo-provide nito. Dati-rati po, nag-provide po kami pero meron pong ayaw ng ganitong brand kasi sensitive yung skin. Meron naman pong ayaw ng ganitong shampoo kasi naglulugas yung hair. So to cut the story short, we give them po ng cash allowances and we can attest to that po kasi may voucher. Yes, I agree na nagbibigyan kayo ng cash allowance. However, yung binibigyan yung cash allowance, kailangan dun sa inyo bibilhin sa paninda ninyo sa loob ng accommodation house. Nakita ko po yan with my own two eyes, so you cannot deny. Kasi binibigyan yung cash allowance. However, hindi mo pwedeng bilhin yan sa 7-Eleven o kung saan ka man pupunta, Rustans. Dito mo bibili sa sari-sari store na pag-aari ng agency kasi nakalak. Mr. Chair, can I continue po? Yes, ma'am. Mr. Chair, hindi naman po lahat kasi po ang mga... Hindi lahat pero marami. Hindi lahat pero marami okay. po. Binibigyan po namin sila. They are... pwede po silang bumili kung saan nila gusto. As a matter of fact po, nagpapaalam po sila paglalabas. Anong pangalan po ng agency nyo, ma'am? Ako po si Non-Stop Overseas. Opo, saan po yung accommodation house? Cabanatuan City po. Paki-inspection, Yusek Udalia, kung talagang nagko-comply siya. I am very much willing po. Okay, sige po. Okay, and ako din po yung president ng CLADS. Then, pagdating naman po, saan na nga ba ako? So, doon naman po, sa mga paninda po, paliwanag ko din po, ito po, hindi po talaga kami nagtitinda. Bakit yung mga kasamahan niyo po, yung iba? Hindi po kayo yung iba nagtitinda. Pwede pong tatapusin ko po. Kaya nga po, bakit hindi kayo nagtitinda, pero bakit yung iba nagtitinda? Nagtitinda din po kami. Kayo nagtitinda din? Opo. So, ganito po. Yaan po upon request po ng mga workers. So, hindi po siya malaking grocerya or yung mga basic needs lang po. Kasi po, kung minsan, sabi po nila, sana po may tindang ganito, ganyan. So, yun po, hindi po yun compulsory. Kasi nga po, kami nagbibigay ng allowances and that allowances po are not subject for liquidation. So, kung gusto lang po nila, dahil yun po naman yung request nila. Sorry, I don't believe you. Sorry na request ng mga OFW na magkaroon ng paninda para mabili nilang gusto nila. No, the reason kung bakit naglalagay kayo ng mga paninda doon para doon na bibili sa tindahan ninyo. The OFWs would prefer na sila ay bibili sa labas para makapasyal sila at the same time. Ma'am, let me finish. Kasi okay ang nangyari, kasi kung may paninda dyan, wag na kayo lumabas, dito na lang kayo, bilhin nyo lahat ng gusto nyo. Pero yung binibigyan nyo allowance, yes, that's correct. I agree with you totally. But allow them to go out to choose the stores that they want to go to the groceries that they want to go to, the market that they want to go to. Hindi yung iobligan nyo sila, dyan na lang kayo bibili kasi nandito na lahat. Mas gusto, ma'am, nakipag-usap ako sa ilang mga workers doon. Come on. It cannot be na kasi mas gusto daw nila sa labas para makahangin. Sabi pa sa akin, para makahangin-hangin ba kami, sir? Mahangin-hanginan. Kasi dito, kami na nagkakaamuyan, mga pawis, kami nagkakaamuyan. Mas gusto namin makalabas kami, makapasyal-pasyal dyan. Makapunta sa grocery store, makapunta sa SM, mga ganun ba? Pwede pong ipagpatuloy. Pero sila walang karapatan pumunta sa SM, walang karapatan pumunta sa Robinson, walang karapatan na pumunta sa 7-Eleven. Kasi dito lang kayo, walang karapatan magsimba. Hindi sila pinapayagan magsimba. Pwede pong ipagpatuloy.
Hindi, kasi ma'am, huwag ka magsinungaling. Kasi Ay, hindi po ako nagsisinungaling. Huwag ako. Pwede po niyong interviewin ng workers. Hindi po namin... Ma'am, nag-interview ako. When I went there, hindi naman po lahat. Kaya nga hindi po lahat, pero karamihan. Yeah. Huwag niyo po sanang lalahatin. Kasi Kaya nga, ma'am, sabi ko, po. hindi nga lahat, pero Opo. karamihan. Ganito po, pwede niyo pong i-review ang CCTV camera kung meron po. Makikita niyo po yung in and out. Kami po talaga, pinagsisimba namin. Meron po talagang fellowship once a week. Then congratulations. Then I commend you for doing so. Pero, okay, mabuti ikaw. Pero yung iba, ma'am, ang ginagawa ay mali. So, yun siguro, dun patama ko sa kanila. Kung ikaw, tama yung ginagawa mo, sana gayahin kanila. Then well and good. Congratulations. Di ba? Makikita naman po sa CCTV camera, paglabas po nila, pagbalik po niyan, makikilagay na po yan doon sa ref. Meron pong mga prutas, kung ano-ano pong pagkain sitsirya. So, meron po silang ganon. Then, makikita din po na pagka po magpa-flight, magpapaalam po yan, pupunta ng Baclaran, pupunta ng Divisoria, ina-allowed po namin. Kasi po, isa pa pong trabaho po namin yung kung bibilan sila or ano, in case lang po of emergency. Kaya po, konti lang po yun, hindi po yung malalaking groceria po. At saka po, paliwanag ko din po, wala po kaming free coffee. Sa breakfast po, meron. Tapos po, sa allowances na nga po, yung pong other na mga personal hygiene po nila, sila na po talaga bibili. Kasi, ang allowances po, pwede po namin ipakita yung voucher at nire-receive po nila yon from 2,000 to 3,000 po. Kaya nga po, ma'am, maganda yung sinasabi mo. Kung ganun, dapat kayo po yung tularan ng ibang mga agencies na tagtad ng violation. The way you tell me that, ako po'y bumibilib kung talagang totoo if you're telling me the truth. Ay, Kasi opo. kung if you're telling me the truth, then sasabihin ko sa DMW gawing model itong accommodation house ni Ma'am Lucy Sermonia. Kasi po, Mr. Chair, sa isang noodles, 5 piso lang po. Kumbaga po, yung pagtatauhin ko doon, sila din po yung pinagana, o kayo na magbantay So noodles, niya. cup of noodles ang pinapaulam mo sa mga... Ay, hindi po. You can check po, may freezer. May meat, may chicken, may fish, may Good. vegetable. Okay, good. Kasi doon sa mga dinalo ko, hindi ganun eh. Talagang Kasi tipid. mura po kasi sa amin sa Nueva Ecija ang gulay. Well, then, kung ganun, Ma'am Sermonia, sana tularan kanila kung totoong sinasabi mo, then I would recommend dito sa DMW, inspeksyonin ka at kung nakita nila na maganda talaga yung pamamalakad mo at conducive for the OFWs, the workers to stay there, then I will tell them na gawin kang model. Mr. Chair, meron pa po. Dahil magpapa-inspect po kayo. Mr. Chair. Okay. Okay. Sige po. Kayo Wala po yung po. taga-CLADS. Being the president of CLADS, dapat namomonitor nyo din ang mga kasamahan ninyo, members ng organization. So, yung mga binabanggit ko ng mga may mga violations, member nyo yun. Meron pong members, meron din pong hindi. Actually po, kami So, sandali lang. So, may mga members kayo. Opo. So, yung mga members ninyo na may mga violations, bakit ninyo po namomonitor? Ganito po, sa real talk. Yan po ay... Real talk, sige po. Yan po ay amin na pong nagkaroon na po kami ng recommendation kasi po on our part po na katulad nilang recruitment agency, mahirap po na kami po yung magsasabi po kami na ganito yung proposal, dinidiscuss po namin sa kanila. Pero nakipag-usap po kami kay Sec Hans, kay Yusek Bernard na kung maaari po, sila yung mag-set ng parameter, ng guidelines, sila po yung mag-inspect. Kasi po, kung sa katulad po namin, hindi po kami magsasucceed sa mga ganyan po. Thank you po. Sige po, maraming salamat po. Okay, so yun naman importante sa akin, yung sa accommodation. At nangako naman sa akin si Secretary Kakdak at saka si Yusek Ulalia na gagawa sila ng mga inspection para mapaayos na yung accommodation houses, and of course yung Bureau of Fire, very important to me na ayaw ko na magkaroon ng sunog doon at may mga mangyari sa mga OFWs. So yun lang po yung Mr. Chair, pwede pa pong makahuling tawad po. Tapos yung fire escape at saka yung fire extinguisher. Opo.
Ganito po, meron po kaming mga kasamahan, nagpatayo na po ng building na accommodation. Kaya lamang po, ang nagiging problema po nila, na-discuss na din po namin yan kay Yusek Bernard, hindi po makakuha po ng fire safety clearance. Dahil? Kasi meron po silang mga requirements na hindi po naaangkop po dun sa mga sinasabi po nilang requirement. Meron po kasi talagang mga municipalities po na ang sinabi po ngayon sa ibang kasamahan po namin, kasi nagkaroon po kami ng open dialogue, kailangan po nila ng endorsement from DMW. Well, kaya siguro di ni-endorse ng DMW kasi nakikita nila na hindi ka dapat i-endorse sapagkat may mga violation o yung mga tipong mga fly-by-night o walang kakayahan na maglagak ng mga workers. Di ba? Of course, the DMW will study first before, hindi naman pwede mag-approve ang DMW ng left and right, lahat ng accommodation houses. But anyway, just the same, as Yusek Olalia, bago kayo mag-approve, huwag kayo approve na approve. Ako na yung nagsasabi, maging mahigpit din kayo. Kasi nakikita ko maraming mga violation Diba? Okay, notice and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen.